Mga minamahal, tayo po ay nasa Heidelberg Catechism Lord's Day 13. At meron po tayong tatlong katanungan o dalawang katanungan. Ngunit bago po natin pag-aralan ang mga bagay na ito, ay nais ko po buksan natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Hebreo Kapitulo 9. At basahin ko po ay nasa talatang 23 hanggang talatang 28 na ganito po ang siyang isinasad. Hebreo Kapitulo 9, talatang 23. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito, ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kalintulad lamang ng mga tunay, kundi ng talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin, na siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakilang banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanlibutan, dadapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas na mga nagsisipaghintay sa Kaniya. At isunod po natin ay nasa Roma Kapitulo 8, talatang 12 hanggang 17 na ganito po ang siyang isinasad. Roma Kapitulo 8, talatang 12. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung nangabuhay kayo ayon sa laman, ay nangamamatay tayo kayo. Datapwat kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay nangabubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkakaalipin sa ikatatakot, dadapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkupkop, na dahil dito'y sinisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at sa mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y luwalatiin o lumulahati namang kasama niya. Ganun lamang po ang pagbasa natin sa banal na salita ng Panginoon. At dito po sa Lord's Day 13 ay meron po tayong dalawang tanong. At ang tanong bilang 33, yan po ay nasa ating church bulletin. Ang sabi po dito, bakit siya tinawag na buktong na anak, na tayo din naman ay mga anak ng Diyos? Ang sagot, sapagkat si Kristo lamang ang walang hanggan o eternal na likas na anak ng Diyos, subalit kami ay kinupkop na mga anak ng Diyos
kinupkop sa pamagitan ng biyaya ni Kristo. Sa tanong bilang 34, bakit mo tinatawag ng aming Panginoon? Ang sagot dito ay sapagkat hindi sa ginto o pilak, ngunit sa kanyang banal na dugo, siya ang nagpalaya sa aming mga kasalanan at mula sa kalupitan ng dyablo at kami ay binili sa katawan at kaluluwa para maging pag-aari niya. So yan ang ating tatalakayin ngayong umaga sapagkat napakahalaga na mabatid natin ang tunay na katuruan. Upang sa tunay na katuruan ay hindi tayo malinlang ng mga maling katuruan. At ang mga maling katuruan niya ay katulad ng mga Armenians at iba pang mga grupo na hindi nakatuon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo. At dito ang ating tema ay ang ating kapahayagan. Si Kristo ang tanging buktong na anak ng Diyos. So yun ang ating tema at layunin natin na maunawaan ang teksto na ang tanging buktong na anak ng Diyos. Siya ay kaisa-isang anak na walang kapatid. Dadabot tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos dahil sa tayo ay kinupkop. So, nag-iisa. Ngayon, dyan sa ating Psalter, sa English ay sa page 81, ay meron diyang nakapala na Nicene Creed sa 81. Ngayon, babasahin ko ito, ngunit sa Tagalog, ay ganito ang siyang isinasaad sapagkat ang Apostles' Creed at saka Nicene ay parehong-pareho maliban sa may mga paliwanag na nasa Nicene Creed. At ito ay ginagamit ng iba at tayo lubos na nagpapasalamat sapagkat ito ring Nicene Creed na ito ay ating sinasampalatayanan. Pinapahayag natin ang ating pananampalataya sa pananalig sa Panginoong Jesucristo. At ganito ang siyang isinasaad sa Nicene Creed. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, ang Ama na makapangyarihan, na gumawa ng langit at lupa sa lahat ng mga bagay na hindi nakikita at mga nakikita, at sa isang Panginoong Jesucristo, ang tanging buktong na anak ng Diyos, buktong na Ama bago pa ang sanlibutan, Diyos ng Diyos, liwanag na liwanag, tunay na Diyos, buktong, hindi nilalang, kasindiwa ng Ama, na lahat ng mga ginawa para sa tao at para sa ating kaligtasan, bumaba mula sa langit at nagkatawang tao sa pamagitan ng banal na Espiritu sa paraan ni Birhen Maria at naging tao at ipinako ayon sa hatol ni Poncio Pilato. Siya ay nagdusa at inilibing at sa ikatlong araw siya ay nagbawong muli ayon sa kasulatan at umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Ama. At siya ay muling darating na may kalwalatian, magpataw ng kahatulan sa mga buhay at mga patay, na ang kanyang kaharian ay walang katapusan. At sumasampalataya ko sa banal na Espiritu, ang Panginoon at tagapagkaloob ng buhay, na mula sa Ama at sa Anak, sumasa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluluwalhati na sinasabi ng mga propeta. At ako ay sumasampalataya sa isang banal na katolika at apostolik na iglesia,
Aking kinikilala ang isang bautismong kapatawaran ng mga kasalanan at tumitingin sa pagkabuhay na muli ng mga matay at sa buhay ng sanlibutan darating. So yan ang Nicaea na credo na tinutukoy na kaangkop ng Apostles' Creed. Kaya ang atin pong pag-aaral na ito ay pag-aaral na ang ating isasaalang-alang ay ang tanging buktong na anak ng Diyos na tinutukoy ng Apostles' Creed at saka ng Nicaea na credo. At ang pangalawa ay adoption of son, yung pagkupkop ng Diyos ng kanyang mga anak bago pa itatag ang sanlibutan. At ang pangatlo ay ang mga magmamana ng Diyos, ang mga tagapagmana ng Panginoon Diyos. Unang-una ay dito ay pag-aralan natin na ang Panginoong Jesucristo ang siyang tanging buktong na anak ng Diyos na nililiwanag sa atin ng Heidelberg Catechism ng Apostles' Creed at gayon din ng Nicaea na credo ay ang Panginoong Jesucristo ay buktong na anak ng Diyos. Kaisa-isa lamang. Siya ang una sa lahat ng mga nilalang. At siya ay isinugo ng Ama sapagkat nais ng Ama na tubusin ang mga mananampalataya, ang mga inibig niya, ang mga hinirang niya, ang mga pinili niya, at ang kanyang mga itinuring at kinupkop na mga anak. At sa pamamaraan na makita natin na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Maliwanag na siya ay pinaglihi ng banal na Espiritu at ipinanganak ni Birhen Maria. Dito ay tinutukoy na siya lamang ang tanging buktong na anak ng Diyos na sa walang hanggan ay siya'y likas na anak at gayon din ay ang Ama ang siyang likas sa ating Panginoong Hesukristo. At nililinaw din ng banal na kasulatan ang tungkol sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo. Nililinaw ng John chapter 1 verse 1, ang sabi dito, nang pasimula, siya ay berbo. Ibig sabihin, siya ang salita. At ang salita o ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. So kaya nga sabi sa natin, ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. At sa talatang 4 ng John chapter 1 verse 4, nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng tao. At sa verse 5, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi mapag-unawa ng kadiliman. Kaya't maliwanag dito mga minamahal na ang banal na salita ng Panginoon, itong Bible, ito ay salita ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. So ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Siya ang buktong na anak. At kung sa nakaraang pag-aaral natin ay tinalakay natin na ang tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay may bahagi sa paglalang ng sanlibutan. Ngunit pagdating sa tinatawag na
pagbigay ng pagkakaiba, bagamat iisa ang Diyos na mayroong tatlong persona, ang Ama ang siyang lumikha. Ang Anak ang siyang tagapagligtas at tagapamagitan. Ang Banal na Espiritu ang siyang nagbibigay buhay at gumagabay sa mga mananampalataya. Kaya nga dito ay tinutukoy kung paano na ang ating Panginoong Jesucristo ay itinalaga ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. At yan ay napakaliwanag. At sinabi yan sa sulat ni Pablo na siya ay itinalaga, o ni Pedro, na siya ay itinalaga ng Panginoon bago pa itatag ang sanlibutan, na layunin ay tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. At ang Banal na Espiritu ay sumaksa Kanya. Siya ay pinahiran ng Banal na Espiritu at ang pagkapahit sa Kanya ay walang sukat, without measure, kundi puspos siya ng Banal na Espiritu. At sabi sa Lucas, Kapitulo 4, talatang 18, sumasa akin, ito ay sinabi ng Panginoon nung buksan niya ang aklat sa Isaiah, Kapitulo 61, talatang 1 at talatang 2, na sinasabi dito sa Lucas Kapitulo 4, talatang 18 at saka 19, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itangyag ang mga bihag sa pagkaligtas, at ang mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangagapi. At sa talatang 19, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. So dito ay tunay na isinasaad sa atin kung paano na ang Panginoon sa Kristo ay pinahiran ng langis. Ibig sabihin, yung Christ, ibig sabihin, the Anointed One, ang Panginoon sa Kristo. At gayon din naman, ang layunin ng Panginoon ay tubusin ang mga anak ng Diyos ayon sa sinasabi sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 14, na ang sabi dito, dahil sa mga anak ay may bahagi sa laman at dugo. Ang sinasabi dito na mga anak ay yung mga pinili ng Diyos at mga hinirang ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, at sila'y kinukop ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo, at sila'y tinawang mga anak ng Diyos. O kaya nga dito ay tinatanong sa tanong bilang 33, bakit siya ay tinawag na buktong na anak, ay gayon din naman ay mga anak tayo ng Diyos. So, ang kasagutan dito ay ang Panginoong Jesucristo ay buktong, tanging buktong ng anak ng Diyos, at ang mga mananampalataya na hinirang at pinili, sila'y mga kinukop at itinuring na mga anak ng Diyos. At yan ang sinasabi sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 14, dahil sa mga anak, sa mga anak na ito ay tumutukoy sa mga tinubos, sa mga mananampalataya, to the redeemed people of God. At sila'y may bahagi sa laman at dugo. Ibig sabihin ay ang Diyos sa walang hanggan pumili. Yung mga pinili niya ngayon ay mga itinalaga niyang mga anak ng Diyos. At sa buhay na ito, in every generation, binigyan sila ng laman at dugo. Ito ang siyang tinutukoy. Sapagkat yung sumusunod na pangungusap, ang sabi dito, siya, ang Panginoong Jesucristo, na may gayon din nakabahagi sa mga ito.
So, ibig sabihin, itinalaga ang Panginoong Kristo na buktong na anak ng Diyos at siya ay pinaglihi ng banal na Espiritu at ipinanganak ni Birhen Maria. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang pumili ng kanyang magiging katawan na katulad natin na walang kasalanan. Walang kasalanan ng Panginoon Hesus Kristo sapagkat siya ay banal na banal. At ito ang siyang tinutukoy dito na nakabahagi din sa laman at dugo upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, yung lahat ng kasalanan na mga kinukop ng Panginoon, ang kanyang mga anak, ay sa kamatayan ay may gawad ang kahatulan at pagkatapos ay bigyan ng buhay na walang hanggan. At dito ang layunin ay upang sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo ay kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid bagay, ang diablo. So ang diablo ang siyang may kapamahalaan sa kamatayan. Ngunit ang ginawa ng Panginoon sa pamagitan ng kamatayan niya, namatay siya para sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos, upang putulin ang kapangyarihan ng diablo sa buhay ng isang mananampalataya, sa mga hinirang, sa mga anak. Mismo ang Panginoong Kristo ang siyang pumutol. Kaya nga't nililiwanag dito yung nasa unang Juan o sa John chapter 1 verse 14, at nagkatawang tao ang berbo at salita at tumahal sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng buktong nama na puspos ng biyaya at katotohanan. At sinasabi sa unang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan, sa sanlibutan, tinanggap sa kaitaasan sa kaluwalhatian. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay nagpahayag sa laman sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sinasaad din dito, mga minamahal, kung paano na binigyan ng halaga ang buhay ng mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos. Kaya nga't sinasaad dito rin na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ang ipinalaga. Sa ibang kasulatan ay makikita natin dito na ang Panginoong Jesucristo ang panganay, firstborn, sa lahat ng mga nilalang. Sabi sa Roma, Kapitulo 8, talatang 29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay na sa maraming magkakapatid. So ang Panginoon, ang panganay, at ang mga anak na kinukop ng Diyos, sila ang mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi mga anak binibigyan ng halaga yung pagiging panganay ng ating Panginoon. At tayo naman, binibigyan ng halaga na tayo'y mga kinukop ng ating Ama. Kaya nga, sa puso natin, naroroon yung pagtawag natin sa ating Ama. Aba, Ama.
ang Aba ay isang lingwahe na nagsasaad na Ama din, Ama na nasa langit. O kaya nga ang Panginoon Kristo, lalo pang pinalalawig ang ating pagkakilala sa Panginoon sa Kolosas, Kapitulo 1, talatang 16, na sinasabi dito na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Alam natin na Panginoon Kristo ay hindi ginawa, hindi pinanganak. Ngunit siya ay mula sa Ama. At alam natin na siya ang ginawang panganay at panganay ng lahat ng mga nilalang tulad sa sinasabi sa talatang 15 ng Kolosas, Kapitulo 1, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ang kahalagahan ito, mga minamahal, ay para makita natin na ito ang siyang pundasyon ng ating pananalig at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At sabi sa Kolosas, Kapitulo 1, talatang 18, ay sinasabi dito, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So bilang anak ng Diyos, siya ang buktong na anak ng Diyos. At bilang sa mga ibinangon mula sa mga patay, ang Panginoon Kristo ang panganay. Tulad ng sinasabi dito, panganay sa mga patay. Siya lamang ang una na namatay na ibinangon ng Diyos. Marami ang siyang namatay, pero hindi sila ibinabangon ng Diyos. Hindi sila nabuhay mula sa libingan. Ngunit ang Panginoong Jesucristo lamang ang binuhay ng Ama mula sa libingan. At nang siya'y buhayin, isinama ng Panginoong Jesucristo ang mga anak ng Diyos. Ito yung isinasaad sa Efeso, Kapitulo 2, na tayo ay kasamang ibinangon ng Ama, kasama ng Panginoong Jesucristo na ibinangon mula sa kamatayan. At yun ay naranasan ng mga mananampalataya sapagkat ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Nang ibig sabihin ay sila'y binangon ng Panginoon mula sa kamatayan. Yung kanilang kaluluwa ay ibinangon ng Panginoon mula sa kamatayan. Meron silang buhay na walang hanggan sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tagapagbigay buhay. Kaya may buhay sa atin at hindi na tayo mamamatay kailanman sapagkat kasama tayong ibinangon ng Panginoon. O kaya nga, sabi nga, ang ating maging pamumuhay ay pamumuhay sa langit. Wala pa tayo sa langit, pero ang pamumuhay natin ay sa langit. Ang ating ugali ay ugali sa langit. At kung babasahin natin ang Beatitudes, makikita natin ang kaugalian ng mga mananampalataya. Yan din ang bunga ng banal na Espiritu, tulad ng pag-ibig, pananampalataya, kahinahunan. Yan ang mga ilang bagay na nababanggit sa banal na kasulatan, pamumuhay ng mga binago ng Panginoon. Kaya kung minsan, may mga tao na hindi talagang nasasaklaw ang tunay na bagong nilalang. Kasi yung mga iba nagsasabi, nasa lupa ka na, akala mo, nasa langit ka. Kasama tayong pinaupo ni Kristo sa sangkalangitan, kung kaya nga tayo ay nabubuhay ayon
sa larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo tinawag ay upang maging katulad ni Kristo. Kabanalan, katwiran, at pagkaalam. Tunay na pagkaalam sa Diyos. Ayun ang ating pamumuhay. Araw-araw bilang mga binago ng Diyos. Hindi pwedeng ilihim ang mga bagay na yun. Sabi nga ng Panginoon, hindi mo pwedeng ang liwanag ay takpan mo ng tasa para hindi magliwanag. Hindi ganun. Kundi, ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang asin. Kung ang asin ay tumabang, paano peto lalasa? Di ba, pag tayo dumako sa restaurant at kumakain tayo, malalaman nyo, pagkain ito matabang, kulang sa asin. So, hindi na tayo babalik doon. Hahanapin natin yung masarap ang timpla ng asin. Sapagkat asin ang siyang nagpapaganda ng lasa ng pagkain. Hindi yung mga buyon. Kasi yung mga buyon ang daming mga chemical yan. Pero yung tinatawag na, alam nyo nung araw, masarap pa yung magluto sa palayok at saka apoy, na pag ikaw ay nagsigang, hindi mo na kailangan yung mga aji-aji na yan. Talagang lasang normal dahil sa asin. At yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Nung araw, wala kasi mga pampalasa kundi talagang asin ang ginagamit. No? Yan ang napakasarap. Kaya ang buhay na isang mananampalataya ay asin. Umaalat. Kaya pag ikaw'y nagsalita, at ang pagsasalita mo ay taglay ang katwiran, nalalaman ng mga nakikinig sa iyo, malaman, malasa ang iyong mga sinasabi. At yun ang pamumuhay ng isang mananampalataya na sila ang asin. Ikalawa na tinutukoy dito sa banal na kasulatan ay ang mga mananampalataya ay kinupkop ng Diyos. Sabi sa tanong bilang 33, bakit siya tinawag na buktong na anak ng Diyos na tayo din naman ay mga anak ng Diyos? At ang sagot dito, sapagkat si Kristo lamang ang walang hanggan o eternal na likas na anak ng Diyos, subalit kami ay kinupkop. Lagi natin tatandaan, ang iglesia ay mga kinupkop ng ating Panginoong Jesucristo. No? Mga mananampalataya. Kaya pag hindi matatag ang mananampalataya, akala nila ang denomination ay iglesia. Hindi. Ang denomination ay kalipunan ng mga iglesia. Pero iba yung iglesia. Sapagkat ang mananampalataya ay mga anak ng Diyos. Na dito ay nalalahad na sila ay mga kinupkop na mga anak ng Diyos. At sabi dito ay kinupkop na mga anak ng Diyos, kinupkop sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang siyang itinuturo ng banal na kasulatan. Sino yung mga kinupkop? Ang sabi sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 3, sabi dito ay, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala. Past tense na yung salitang ginamit dito, nagpala. No? Sa atin, ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu
sa sangkalangitan kay Kristo. Kaya ang mga mananampalataya ay nasa espiritu, hindi sa laman, sabi sa Roma, Kapitulo 8. Sino man na kay Kristo Jesus ay wala ng hatol sapagkat sila'y nasa espiritu at hindi sa laman. Kaya nga sabi dito ay pagpapala at binanggit ng Efeso Kapitulo 1, talatang 4, sino-sino yung mga isang partikular na grupo na mga kinupkup ng Diyos. Ang sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. Pagkapili o pagkahirang. Bago pa itinatag ang sanlibutan upang maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, ang lumalapit at tumatawag sa Ama, kinakailangan ay banal. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay tutugunin ang kanilang mga tinig. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko sila kilala. Bakit? Sapagkat walang makakalapit sa Ama nang hindi sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat alam ng Panginoong Hesukristo kung sino-sino ang kanyang nilinis sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Alam niya. Nilinis. O kaya nga, sabi sa talatang 5, ay tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang biyaya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So, yung mga pinili, hinirang ng Ama bago pa itatag ng sanlibutan, ito ay kanya ng kinupkop, itinalaganan niya. Sabi dito, talatang 5, tayo na mga mananampalataya, nananalig sa Panginoon sa Kristo, sumasampalataya sa Kanya na Siya ang ating tagapagligtas at tagapamagitan, tayo ay mga itinalaga na ng una pa sa pagkupkup tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya. Kaya, ang mga mananampalataya ay ibinigay sa Panginoon sa Kristo. May listahan. At ang listahan yun ay ang aklat ng buhay. Sapagkat ang sabi sa Revelation ay ang magmamana lamang ng buhay at kaharian ng Panginoon ay ang mga mananampalataya. Wala nang iba. O kaya nga, ang hindi masumpungan sa aklat ng buhay ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. O kaya nga dito ay nililinaw ng banal na kasulatan na ang partikular na grupo na kinupkop ng ating Panginoong Jesucristo ay yung mga itinala sa aklat ng buhay ng mga pinili ng Ama at ibinigay at pinagkaloob sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ay para sa ikapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. At sabi dito sa Kapitulo 1 ng Efeso, talatang 7, ang dahilan ng sabi dito, nasa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Ang dugo ay naiwisik sa mga mananampalataya. At ito ay makapangyarihang humugas ng ating mga kasalanan. Ito ay sinasabi, meron tayo na ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan. At yan ang siyang sinasaad na banal na kasulatan. Kaya mga pinili
ay ipinagkaloob sa Panginoong Jesucristo. Tulad na sinasabi sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 13. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya, sabi ng Panginoong Jesucristo. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Ngayon, para lalo nating maunawaan, basahin natin ang John chapter 17. Doon ay tinutukoy ang layunin ng Diyos sa Panginoong Jesucristo kung bakit siya ay dadako doon sa krus sa Kalbaryo upang kanyang tubusin ang kanyang mga hinirang at kinukop na mga anak na sila'y nabuhay sa laman at dugo. At doon ay pagkaloob ang kapatawaran. Kaya nga sabi dito, at muli sa talatang 13 ng Hebreo 2, at muli ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli narito ako at ang mga anak na binigay mo sa akin ng Diyos. At sa talatang 14, dahil sa mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo na siya naway gayon din makabahagi sa mga ito upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan, sa makatwid bagay ang Diablo. Kaya nga ang mga mananampalataya ay mga itinalaga ng Diyos at mga tagapagmana ng kanyang kaharian. Kaya sabi ng Panginoon, bago siya umakyat, sabi niya sa mga alagad, sa John chapter 14, verse 1, sabi niya, 14, verse 1, huwag magmalumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama. Ang tinutukoy dito ng Panginoon ay sa kaharian ng Diyos Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kaya nga sinabi dito, mga minamahal, yung tungkol sa Revelation chapter 21, na doon ay nabanggit natin kanina ang tungkol sa mga bagay na ito na bagong langit at bagong lupa. Ang Panginoon ay bababa, dadating. At sa kanyang pagdating, ang lahat ng mga bagay ay gagawin niyang bago. Yon ang tinutukoy na siya'y maghahari ng walang hanggan. Babaguhin. Kaya sabi sa Revelation chapter 21, mapaparang ang lupa. Ibig sabihin mapaparang, hindi nyo na makikita kailanman. Hindi nyo na maalala kailanman. Hindi nyo na mahawakan kailanman. Hindi nyo na matitirhan kailanman. Mawawala na. At ang panibagong langit at lupa ang magiging tahanan ng mga mananampalataya. O kaya nga dito ay tinutukoy na ang mga mananampalataya ang siyang tagapagmana ng Diyos. At yan ay maliwanag na tinutukoy sa banal na kasulatan. Kaya ang mga mananampalataya ay malaya. Malaya na mula sa kapangyarihan at kalupitan ng Diablo. At yan ang siyang sinaad dito sa Colosas, Kapitulo 2, talatang 14, na sinabi dito na pinawi ang usapan na susulat
sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis at itinapo sa krus. Ibig sabihin, inabolis ng Panginoon ang kasulatan laban sa atin. Kasi ang sabi sa kasulatan, tayo'y makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, inalis ang bagay na yun sa pamagitan ng pagkapako doon sa krus sa Kalbaryo, kasama na. Kaya nga, pag tinignan natin ang kabuuan na sinasabi ng Panginoon, ang mga banal ay wala ng sumpa at hindi na dapat sumpain sapagkat walang anumang bagay na katitisuran o dungis sa kanilang mga buhay. Malinis na. Sila ay mga banal. Kaya nga sabi sa talatang 14, pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Kaya wala na yung salitang kayo'y mga makasalanan. Wala na. Kundi ang sabi, kayo'y mga banal na nilinis, nawisikan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi sa Roma, Kapitulo 8, talatang 17, at kung mga anak tayo ng Diyos, ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung kayo'y ay makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati na mga kasama niya. Sabi ni Pedro, unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 2, ay sinasabi dito, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So ang mga mananampalataya ay pinagpala. At kung sila ay nawisikan at tinatawad sa kanilang mga kasalanan, ang biyaya, ang kapayapaan ay sumasagana sa inyo. At sabi sa talatang 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa kanyang malaking awa, ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. Sa isang mana na di nasisira at walang dungis, hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. O mga minamahal, napakaganda ng panukala ng Diyos sa ating buhay, na tayo ay mga tagapagmana ng kanyang kaharian, na doon sa kaharian ng Diyos. And doon ang kagalakan, kapayapaan, katuwaan, na kasama natin ang ating Ama at ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Patuloy mo kami pagpalain, o aming Diyos at aming Ama, sa patuloy na pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.